Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRO channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang kimpaw, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRO upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ayan, patungkol po sa kaso ni Kim ang ating pag-uusapan ngayon, ang balita ni Ogie at syempre ang say ng isang attorney. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba, lalo na kung isa kayo sa mga Kimpaw na nag-aabang ng updates araw-araw kina Kim and Paolo, nag-aabang ng mga ayudas araw-araw sa kanila, mga events and ganap nila. Sagot na po natin yan, kaya nasa tamang channel kayo ngayon. Basta mga balita, may kinalaman kina Kim and Paolo, tutok lang po kayo dito sa ating channel. And ngayong gabi, ang unahin nating pag-usapan po ay mga reaksyon muna ng mga Kimpaw hinggil sa mga nagdaan nating mga balita. So, konti recap lang po tayo ngayon. So, ang first nating comment po ay mula kay Edita Nadonsa. Pag-usapan nga po natin ang kanyang komento. Sabi niya dito, ano ba, Gandara, nakakainis eh. Bakit ba dinidikit ang bini kay Pau? Anong ibig sabihin ng mga bashers? Palaging bagsakin ang Kimpaw? Anong meron sa bini? Sus Mariosep. Wala yun sa kalingkingan ni Kimi. Kung sa future lang, nako, safe na si Kimi. Yung bini nagsisimula pa lang, hindi natin alam kung hanggang kailan sila maging Huwag ikumpara si Kimi sa bini kasi lahat nandiyan na ni Kimi. Maraming awards, maraming business, maraming pera, naabot niya yon dahil sa katapangan niya at kabaitan, generous, mapagmahal, at higit sa lahat malapit sa Diyos. Nung una pa lang maraming nagpuri kay Kimi, kaya alam namin kung ano o sino ang pagkatao ni Kimi. Most of all family-oriented, inuuna pa niya ang mga kapatid niya kaysa sa sarili niya. Kung kagandahan lang 100% mayroon si Kimi, bakit ba hanapin ni Pau ang bini? May pagtingin siya or ano? Hindi pa siya kontento kay Kimi? Matanda na siya at sana ay may respeto siya kay Kimi. We know about Paolo Avellino. I don't know kung ugali ba niya. Sana maisip niya na may anak siyang sinusuportahan. Sana baguhin na niya ang pagkatao niya. Ayaw namin masaktan si Kimi. Huwag niyang dagdagin ang problema ni Kimi. Kung totoo siya kay Kim, dapat panindigan niya yon. Kung ayaw niya kay Kim, ayaw din namin sa kanya. Please respect to Kimi. That's it. Sakit sa ulo. Alam niyo po, may dalawa lang akong masasabi tungkol dito sa comment ko na to. Unang-una, about sa bini. Dami niyo nasabing negative agad po sa bini. Chika lang naman po na may gusto si Paolo sa bini. So, unang-una, wag nating i-disrespect yung iba para may angat natin si Kim. Parang masama naman yun. Ibababa natin ang iba para maiangat natin si Kim. Parang hindi naman magandang ugali. I mean, respect din kasi si Kim Chiu kasi ay idol na rin ang bini. Diba? Nanonood pa ngayon ng concert. Sinasayaw pa niya yung ng bini. Andoon, and sinama niya si Pau. Si Pau nga walang hilig po doon. Napasayaw niya lang, napao nga lang, napasama. Kumbaga parang pagdating kay Kim Chiu kasi is, yung, marami nagagawa si Kim Chiu kay Paolo na hindi talaga ugali ni Paolo. Like sa pag-attend sa concert, that was the first time ni Paolo Avellino. Ano naman nga gagawin ni Paolo doon, hindi ba? So, respect sabihin ni na idol ito
ni Kim Chiu. Even though alam natin sa lahat na mas angat at malayo ang narating ni Kim, hindi natin pwedeng hilahin yon sila pababa. Pangalawa naman, nag-gets ba yung point ko? Hindi ako nega sa inyo ha, just want to correct lang. At yung pangalawa naman is, hindi dapat po ata si Paolo yung ating pinupunteriya, tinatarget ng galit. Kasi wala naman pong katotohanan yung tungkol doon na parang kinu-question na agad natin si Paolo na parang galit na tayo agad sa kanya. Wala pa naman siyang ginagawa. Wala naman siyang ginagawa. 'Di ba? So kung meron man tayong dapat targetin dito yung gumagawa ng issue kay Paolo, si Paolo tuloy yung parang si Paolo yung aanuhan ng galit. Ang may kasalanan naman ay mga bashers. Anong mali ni Paolo sa mga pinagagawa ng bashers na yan? Na nililink siya. So, dapat sa bashers tayo na magalit na, ano ba kayo? Wala na ba kayong ibang magawa? Kundi punteriyahin ang Kim Pao, siraan sa amin si Paolo? 'Di ba? Kaso kasi yung dating ng comment, galit na agad kay Paolo kahit hindi pa man or wala na magkatotohanan yung panglilink na para bang seryoso at sigurado kayo na may gusto talaga si Paolo sa Bini. 'Di ba? How sure are you na may gusto talaga si Paolo sa Bini? 'Di ba? So sa bashers dapat yung target natin na tigil-tigilan nyo na yung paglilink kay Paolo kung kani-kanino para lang masabing walang Kim Pao. Tigil-tigilan na ninyo yan. Sapagkat kung mayroon ng Bini si Paolo, or Bini baby, si Kim Chiu yun. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Celestine Amore. Magandang gabi. Dami niyong nega kay Pao. Bakit nandun ba kayo para sabihin niyo na hindi pa umuwi si Pao? Uy, busy yan dito sa Manila. Alam niyo, nagkakagulo talaga. Daming naaalarma na, Paolo, nasaan ka na ba? Kasi magparamdam ka. At yung mga Kim Pao fans hindi na mapakali kung nasaan ka na. At nanggigigil na yung iba. Nanggigigil na sila na, Paolo, ba't di ka pa daw umuwi? Sabi dito, how sure naman yung Iblan na nandoon pa rin nga si Paolo at hindi pa rin nakakauwi. Maraming trabaho si Paolo dito sa Maynila. Do you think na magtatagal talaga siya dyan? Kapag ka nga nasa ibang bansa sila ni Kim, hindi or matagal na yung 1-2 araw. 'Di ba? Yung ilang araw pa kaya na mag-stay. Ang dami kayang gawa ni Paolo Avellino. So, tahimik lang naman kasi si Pao, hindi siya pala paramdam ano yung ginagawa niya bawat kibot. Hindi siya ganon. So, wala tayong alam sa para questionin si Paolo Avellino. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon dito kay Ogie Diaz kasi nga nung mga nakaraan, ang ingay ni Ogie, dami niyang update katungkol kay Kim. Una, yung sa problema ni Kim Chiu. So, parang man na siya, parang given naman na halos lahat naman ata talagang vlinag, kinontent ang naging pasya ni Kim Chiu na magsampa ng reklamo sa kanyang kapatid. So, understandable yung part na yon na siya, na mag-vlog din tungkol sa problema na Kim. Kasi at the end of the day, hindi naman po maliit na artista lang si Kim para isang tabi lang yung balita. Malaking artista si Kim. So, malaking balita din po yan. 'Di ba? Pero yung sa live-in na yan, parang doon na nagalit ang mga Kim Pao fans na parang masyado ng pakalamera at nakikisaw-saw sa problema ni Kim Chiu. Nakikisaw-saw kay Kim Chiu. About sa problema, ayun nga, kumausap pa raw si Ogie ng lawyer para malaman at maintindihan ang laban ni Kim Chiu kung mayroon bang pag-asa, ganyan. At paano kaya tatakbo itong kaso na to ni Kim Chiu with
Ati Lakam. And based po sa sagot daw ng attorney is may chance manalo si Kim basta't mapapatunayan daw po nito na talagang sinubukang makipag-ayos kasi medyo mahirap yung case na to kasi magkasama sila sa bahay, magkapatid silang dalawa, ganyan. So kung ang chance ni Kim para manalo dito is mapatunayan na sinubukang ayusin pero hindi talaga nakipagkasundo. So meron ditong article sa ang nilalaman Article 332 of the Philippines Revised Penal Code RCPC provides an exemption from criminal liability for theft, swindling, estafa, and malicious mischief when committed mutually between a specific close relatives, spouse, ascendants or descendants, in-laws, living together, widowed spouse, and deceased spouse property, turning it into a purely civil matter. Though this exemption doesn't apply to strangers or more serious crimes like robbery, notes Aurea CPA law firm and Judiciary e-Levery. So, ayan, basahin nyo na lang po itong key provisions of Article 332 na yan. Dito tatakbo at iikot po ang naging reklamo ni Kim sa kanya pong kapatid for criminal liability for theft or estafa. So, sana manalo si Kim Chiu, hindi ba? Sana talagang masampulan para maalis na rin po sa company para maiwasan na may mawala pa ulit. So, yun lang po muna guys ang ating update na maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.